Noong madaling araw ng Hunyo 14, 2002, sa isang kondominium sa Legazpi Village, Makati City, natagpuang walang buhay sa edad na 48 ang isang lalaking nagngangalang Jose Cruz. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay, atake sa puso. Sa panahong iyon, abala ang buong bansa sa init ng 2002 FIFA World Cup, kaya't walang sinuman ang nagbigay pansin sa kanyang biglaang pagpanaw. Malinaw ang resulta ng autopsy, atake sa puso. Walang anumang palatandaan ng sakal o panlabas na pinsala. Itinuring ito ng pulisya bilang isang natural na pagkamatay sa burol. Lumuhod sa harap ng kabaong ang kanyang asawang si Maria Santos, nakadarating lamang mula sa Estados Unidos, at humagulgol ng walang tigil. Hawak naman ng kanilang 2 taong gulang na anak na si Sofia ang palda ng kanyang ina habang umiiyak. Matapos ang 4 na araw na burol, tinanggap ni Maria Santos ang ₱100 milyon mula sa life insurance ng kanyang asawa. Ibinenta rin niya ang kanilang condominium sa Makati, na nagbigay sa kanya ng kabuuang ₱150 milyon na cash. Pagkatapos nito, isinama niya ang kanyang anak at bumalik sila sa Amerika. Ang kwento ay halos maaalala na lamang bilang isang nakakalungkot na pangyayari tungkol sa isang lalaking nagsakripisyo, nag-iisa sa Pilipinas para kumita ng pera para sa kanyang pamilya na pumanaw dahil sa atake sa puso. Ngunit makalipas ang 16 taon, noong 2020, habang inaayos ng 30 taong gulang na si Sofia Cruz ang mga gamit ng kanyang ama, natuklasan niya ang isang lumang camcorder. Habang isinasalin ang tape sa digital file, nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sofia. Ito ay isang video na kinunan 3 araw bago pumanaw ang kanyang ama. Mga ordinaryong eksena lamang ito ng masasayang alaala ng kanilang pamilya. Ngunit kahit tapos na ang video, tuloy-tuloy pa rin ang recording. Sa isang madilim na screen, 2 boses ang maririnig. Ang isa ay malinaw na boses ng kanyang inang, si Maria Santos, ngunit sino ang isa pa? Ipinasa ni Sofia ang audio file sa pulisya at matapos ang 18 taon, muling binuksan ang kaso. Sinuri ng National Bureau of Investigation, NBI, ang usapan sa tape at doon, natuklasan nila ang mga piraso ng isang karumal-dumal na katotohanan. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa loob ng condominium sa Makati noong gabing iyon ng 2002? Bakit hindi bumisita sa Pilipinas ang asawang lumipad patungong Amerika sa loob ng 20 taon? At kaninong boses ang misteryosong lalaki sa camcorder tape? Ngayon, ating tutuklasin ang nakakagimbal na katotohanang nagtatago sa likod ng pagkamatay ng isang mapagsakripisyong ama. Bago tayo magsimula sa kwento ngayong araw, sandali lang, ang pag-subscribe at pag-like sa ating channel ay malaking tulong upang maipagpatuloy namin ang paghahatid ng mga kwentong tulad nito. At pakisulat sa comment section kung saang lugar ninyo ito pinakikinggan. Babatiin ko kayo isa-isa. 6:00 ng umaga, Hunyo 4, 2002, si Ginoong Antonio Gomez, na nakatira sa itaas na unit ng condominium, ay nag-aayos para pumasok sa trabaho nang mapansin niya ang isang bagay na kakaiba. Dahil luma na ang gusali, hindi gaanong soundproof ang mga pader at araw-araw tuwing 7:00 ng umaga, naririnig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto sa ibaba. Ngunit sa araw na iyon, napakatahimik. Kilala si Jose Cruz bilang isang taong may regular na routine. Gigising siya ng 5:00 ng madaling araw at papasok sa trabaho ng 6:30. Para kay Ginoong Antonio, ang ingay na iyon ay nagsisilbing orasan niya. Bakit kaya tahimik ngayon? Dahil sa kaba, bumaba si Ginoong Antonio sa unit ni Jose. Nag-doorbell siya, ngunit walang sumasagot. Muli, 2, 3 beses siyang nag-doorbell. Sakto namang dumaan ang isang staff ng building administration. "Excuse me po. Hindi po sumasagot ang nakatira sa Unit 415. Puwede po bang pakicheck?" Sinubukan ng staff na tawagan ng unit gamit ang intercom at kumatok ng malakas.
ngunit wala pa ring senyales ng tao. Tumawag sila sa pulisya at sa 911. Pagdating ng mga paramedic at pagkabukas ng pinto, lahat sila ay natigilan. Sa sofa ng sala, si Jose Cruz ay nakahandusay. Nakatingala ang ulo. Si Jose ay wala ng buhay. Ang tinatayang oras ng kanyang pagkamatay ay sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng madaling araw. Dumating sa lugar ang mga investigador mula sa Makati City Police Station. Si Detective Ricardo Reyes, ang namuno sa investigasyon, ay masusing sinuri ang eksena. Walang panlabas na pinsala, walang palatandaan ng pagnanakaw. Ang pinto ay nakalock mula sa loob at lahat ng bintana ay sarado. Sa ibabaw ng lamesa sa sala, may isang bote ng brandy at isang basong walang laman. Mukhang mag-isang uminom bago natumba, sabi ni Detective Reyes sa kanyang kasama. Nagsimula ang autopsy. Si Dr. Carlos Jimenez, isang medical legal officer ng NBI, ang nagsagawa nito. Malinaw ang resulta. Myocardial infarction o atake sa puso. Nagbara ang kanyang coronary artery na naging sanhi ng paghinto ng daloy ng dugo sa puso. Habang sinusulat ang ulat, tumango si Dr. Jimenez, isang lalaki sa kalagitnaan ng kanyang 40s, pagod at stress sa trabaho, at may kasamang pag-inom, sapat na mga dahilan para mangyari ito. Noong panahong iyon, ang mga karaniwang lason na kayang matukoy ng NBI ay cyanide, arsenic at mga pestisidyo. Lahat ng resulta ay negatibo. Ang kanyang blood alcohol level ay 0.08%. Bahagyang lasing ngunit hindi sapat para magdulot ng acute alcohol poisoning. Sinimulan ni Detective Reyes na imbestigahan ang mga taong malapit kay Jose. Ang una niyang tinawagan ay ang asawang si Maria Santos. Si Maria, na nakatira sa Los Angeles, USA, ay napasigaw nang matanggap ang tawag. Ano? Patay ang asawa ko? Imposible! Sumakay agad si Maria sa eroplano kinabukasan. Dumating siya sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, makalipas ang 2 araw. Sinalubong siya ni Detective Reyes sa paliparan. Kailan po ang huli ninyong pag-uusap ng inyong asawa? 3 araw na po ang nakalipas. Nag-usap kami tungkol sa pag-aaral ni Sofia. Ano po ang kalagayan niya noon? Sabi niya pagod siya, pero hindi naman siya nagreklamo ng sakit. Sagot ni Maria habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Sinuri ni Detective Reyes ang travel records ni Maria. Lumabas na si Maria at ang anak niyang si Sofia ay umalis patungong Amerika noong Setyembre 2001. Mula noon, wala ni isang record na bumalik siya sa Pilipinas, perpekto ang kanyang alibi. Noong madaling araw ng Hunyo 14, nang mamatay ang kanyang asawa, si Maria ay nasa Los Angeles. Mahigit 12 oras ang biyahe sa eroplano. Kinausap din ni Detective Reyes ang mga katrabaho ni Jose. Si Kuya Jose ay isang masipag na tao. Kahit sa mga inuman, hindi namin siya nakitang uminom ng sobra. Mayroon ba siyang pinagdadaan ng stress kamakailan? Siguro po, dahil malayo ang pamilya niya sa Amerika, nalulungkot siya. Pero hindi naman po namin nakitang nahihirapan siya ng husto. Ganoon din ang sinabi ng kanyang boss. Si Mr. Cruz ay isang modelong empleyado. Lagi siyang nagpapa-check up taon-taon. Kinuha ni Detective Reyes ang medical records ni Jose. Ang pinakahuli niyang check-up ay noong Marso 2002. Normal ang lahat ng resulta. Normal ang blood pressure at nasa tamang antas ang kanyang kolesterol. Pero bakit biglang inatake sa puso? Nagtaka si Detective Reyes, ngunit wala siyang medikal na basehan para magduda. Atake sa puso ang resulta ng autopsy at walang nakitang lason. Nagpatuloy ang imbestigasyon sa lugar. Pinuntahan ni Detective Reyes ang security office ng condominium. Mula gabi ng Hunyo 13 hanggang madaling araw ng Hunyo, VIN 14, mayroon bang pumasok o lumabas sa Unit 4 VIN 5? Umiling ang gwardyang si Mang Pedro. Wala po. Si Sir Jose ay umuwi bandang alas 10 ng gabi.
At pagkatapos noon, wala nang ibang dumating. Wala po bang CCTV? Luma na po itong building, sir, kaya wala pa pong nakakabit. Noong 2002, hindi pa karaniwan ang CCTV sa mga kondominium, lalo na sa mga gusaling mahigit 10 taon na. Walang nagawa si Detective Reyes, kundi tanggapin ito. Sinimulan din niyang tanungin ang mga kapitbahay. Kinausap niya si Aling Lita na nakatira sa katabing unit. Noong gabi po ng ika-13, may narinig po ba kayong kakaibang ingay? Wala naman. Tahimik lang. Natulog kami bandang 11:00 at wala kaming narinig. Ganoon din ang sinabi ng iba pang kapitbahay. Tahimik na tao si Sir Jose. Walang istorbo. Sinuri rin ni Detective Reyes ang phone records ni Jose. Noong panahong iyon, kailangan pang mano-manong hilingin ang records mula sa telephone company. Pagkalipas ng 4 na araw, dumating ang dokumento. Ang huling tawag ni Jose ay noong 9 p.m. ng Hunyo 13. Ang kausap niya ay ang asawang si Maria. 3 minuto lang ang itinagal ng tawag. Tinanong muli ni Detective Reyes si Maria. Ano po ang pinag-usapan ninyo noong gabing iyon? Sinabi ko lang po na maayos ang pag-adjust ni Sofia sa eskwelahan sa Amerika. Sabi naman ng asawa ko, pagod na siya at matutulog na ng maaga. Wala po bang kakaiba? Wala po. Normal ang boses niya at hindi siya nagreklamo ng sakit. Muling umiyak si Maria. Sinuri rin ni Detective Reyes ang bank accounts ni Jose. Mayroon siyang EF 4.3 million sa bangko. Buwan-buwan. Pumapasok ang kanyang sahod. At nagpapadala siya ng humigit kumulang 150,000. Katumbas ng 3,000 noon sa Amerika. Walang kahina-hinalang transaksyon. Ordinaryo rin ang kanyang credit card usage. Sa convenience store, restaurant at gasolinahan. Mukhang wala siyang problema sa pera, sabi ni Detective Reyes sa kanyang kasama. Sinuri rin nila ang insurance policy ni Jose. Isa lang ang kanyang life insurance. Kinuha niya ito noong 1998 at ang death benefit ay ang 100 million. Ang beneficiary ay ang kanyang asawang si Maria Santos. Posible kayang pinatay para sa insurance? Tanong ng isang bagitong pulis. Umiling si Detective Reyes. Nasa Amerika ang asawa. Perpekto ang alibi. At saka, atake sa puso ang resulta ng autopsy. Paano kung may inupahan siyang pumatay? Walang ebidensya, walang sugat, walang lason, walang pagnanakaw. Napakamot na lang sa ulo ang mga investigador. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa natural na pagkamatay. Huli, sinuri ni Detective Reyes ang cellphone ni Jose. Noong panahong iyon, maliit lang ang storage ng mga cellphone, kaya't automatikong nabubura ang mga lumang text message. 3 na lang ang natitirang mensahe sa cellphone ni Jose. Isa mula sa telecom company, isa tungkol sa trabaho, at ang huli ay mula sa kanyang asawa. Okay na si Sofia sa school. Ingat ka dyan. Isang ordinaryong mensahe. Matapos ang 2 araw, isinara ang investigasyon. Sumulat ng ulat si Detective Reyes. Walang suspek. Sanhi ng pagkamatay. Myocardial infarction. Walang ebidensya ng foul play. Sumang-ayon ang kanyang hepe. Nakalulungkot. Pero wala tayong magagawa. Maraming mga amang naiiwan dito ang napapabayaan ng kalusugan. Ang burol ay tumagal ng 4 na araw. Kakaunti lang ang nakipaglamay mga katrabaho at ilang kamag-anak. Nakasuot ng itim na bestida si Maria at nakaluhod sa harap ng kabaong. Namamaga ang kanyang mga mata sa kaiiyak. Ang 12 gulang na si Sofia ay tahimik na nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ate, condolence! Sabi ng isang kamag-anak habang hawak ang kamay ni Maria. Hindi ko akalain na ganito kabilis mawawala si Jose. Napakalakas niyang tao. Ano na ang plano mo ngayon, ate? Hindi biro ang buhay sa Amerika. Pinunasan ni Maria ang kanyang luha at sumagot. Kailangang ipagpatuloy ni Sofia ang pag-aaral doon. Iyon ang gusto ng asawa ko. Pagkatapos ng libing,
pumunta si Maria sa insurance company. Ipinasa niya ang death certificate at ang police report. Makalipas ang isang linggo, pumasok sa kanyang account ang IU8 100 million. Ibinenta rin ni Maria ang kanilang kondominium sa Makati. Mataas ang presyo ng real estate noon. Sa loob ng 3 buwan, naibenta ito sa halagang IEN 50 million. May kabuuang IEN 50 million si Maria sa kanyang mga kamay. At kasama ang anak na si Sofia, sumakay siya ulit ng eroplano pabalik ng Amerika. Hinatid sila ni Detective Reyes sa airport. Pakibigay na lang po ang contact number ninyo kung sakaling kailanganin namin kayo para sa karagdagang investigasyon. Nag-abot si Maria ng isang business card. Tawagan niyo lang po ako. Gusto ko ring malaman ang buong katotohanan sa nangyari sa asawa ko. Ngunit hindi na tumawag si Detective Reyes. Isinara na ang kaso at wala nang dahilan para mag-imbestiga pa. Noong taglagas ng 2002, inilagay ni Detective Reyes ang case file sa bodega. Jose Cruz, kamatayan dahil sa myocardial infarction. Ang mga salitang nakasulat sa folder ay unti-unting lumabo sa paglipas ng panahon. Ngunit bago tuluyang isara ang kaso, may isang kakaibang testimonya na pumasok. 4 na araw matapos ang insidente, bumalik sa istasyon ng pulis si Ginoong Antonio Gomez. Detective, may naalala po ako na parang kakaiba. Dinala ni Detective Reyes si Ginoong Antonio sa interrogation room. Ano po iyon? Noong gabi po ng Hunyo 13, nagising po ako bandang 2:00 ng madaling araw para pumunta sa banyo. Opo, may narinig po akong ingay mula sa ibaba. Umupo ng tuwid si Detective Reyes. Anong klaseng ingay po? Parang boses ng tao. 2 taong nag-uusap. Boses po ba ng lalaki o babae? Napakamot sa ulo si Ginoong Antonio. Hindi ko po sigurado. Mahina lang po kasi. Parang bulungan lang. Pero mag-isa lang pong nakatira si Ginoong Cruz doon. Sinasabi niyo po bang 2 boses ang narinig ninyo? Parang ganoon na nga po. Hindi ako sigurado, pero parang ganoon. Isinulat ito ni Detective Reyes. May nakita po ba kayong tao sa hallway noong oras na iyon? Wala po. Pagkatapos kong magbanyo, natulog na ulit ako. Natanong niyo po ba ang ibang kapitbahay? Hindi po. Akala ko guni-guni ko lang. Muling nagtanong si Detective Reyes sa ibang residente ng kondominium. Ngunit walang sino man ang nakarinig ng kakaibang ingay noong 2:00 ng madaling araw. Sinabi rin ng gwardiyang si Mang Pedro na walang sino mang pumasok o lumabas sa oras na iyon. Baka na naginip lang si Ginoong Antonio. Conclusion ni Detective Reyes. Walang matibay na ebidensya at walang ibang saksi. Natural na pagkamatay ang resulta ng autopsy at walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. Kahit pa may bumisita, hindi iyon nangangahulugang may kinalaman ito sa pagkamatay. Itinala na lamang ni Detective Reyes ang testimonya ni Ginoong Antonio at hindi na ito sinundan pa. Ang kaso ay tuluyan ng nalimutan. Ang pagkamatay ni Jose Cruz ay naaalala na lamang bilang isang malungkot na trahedya. Si Maria Santos, na bumalik sa Amerika, ay hindi na muling tumuntong sa Pilipinas. Nagtapos si Sofia sa pag-aaral at pumasok sa kolehiyo. Lumipas ang panahon, at ang katotohanan ng gabing iyon noong 2002 ay nanatiling nakatago sa dilim. Ngunit walang sinuman ang nakaaalam na makalipas ang 18 taon, isang lumang camcorder tape ang babago sa lahat. Mga kaibigan, hanggang dito, nakita natin kung paanong sinuri ng mga investigador noong 2002 ang kaso gamit ang analogong pamamaraan na nauwi sa konklusyong natural na pagkamatay, isang perpektong alibi, resulta ng autopsy, at isang testimonya na hindi pinansin. Ngunit makalipas ang 25 taon, ano kayang katotohanan ang laman ng camcorder tape na natuklasan ni Sofia? Sino ang nagmamay-ari ng mga boses na nakarecord dito? Sa susunod na bahagi, ating aalamin ang nakakagimbal na proseso ng muling pagbubukas ng kaso. Marso 2020.
Ang 30 taong gulang na si Sofia Cruz ay nag-aayos ng kanilang attic sa bahay nila sa Los Angeles. Dahil sa COVID-19 pandemic, nagsimula siyang mag-work from home, kaya't nagkaroon siya ng oras na maglinis. Sa gitna ng maalikabok na mga kahon, isang lumang bag ang nakakuha ng kanyang pansin. Ano to? Binuksan ni Sofia ang bag. Sa loob, naroon ang mga naiwang gamit ng kanyang amang si Jose Cruz. Isang relo, pitaka, mga business card, at isang camcorder. Kinuha ni Sofia ang camcorder. Isa itong Sony Handycam, isang modelong sikat noong unang bahagi ng 2000s. Ito yung gamit ni Papa. Sinubukan itong buksan ni Sofia, ngunit ubos na ang baterya. Naghalungkat siya sa bahay at nakita ang adapter. Sinimulan niya itong i-charge. Makalipas ang 2 oras, bumukas ang camcorder. Lumabas ang menu sa maliit na LCD screen. May nakasalang na tape. Pinindot ni Sofia ang play button. Lumabas sa screen ang isang eksena sa dalampasigan noong tag-araw ng 1999. Isang batang Sofia ang gumagawa ng sandcastle at narinig ang boses ng kanyang ama. Sofia, tingin ka sa camera! Ha ha ha! Naluha si Sofia. Nagpatuloy ang video. Pasko ng 2000, isang family gathering, school program ni Sofia noong 2001. Isang pagbisita sa amusement park noong tagsibol ng 2002. Mga simple at masasayang sandali. Ngunit pagkatapos ng huling video, patuloy pa ring umikot ang tape. Naging itim ang screen. Marahil ay ibinabalang ng kanyang ama ang camcorder matapos mag-record. Akmang i-fast forward na sana ni Sofia nang bigla siyang huminto. Mula sa itim na screen, may mahinang tunog siyang narinig, boses ng isang lalaki. Okay lang ba talaga to? Nilakasan ni Sofia ang volume at sumunod ang boses ng isang babae. Oo, ititigil nito ang puso niya. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Sofia. Ang boses ng babae ay walang dudang boses ng kanyang inang si Maria Santos. Paano kung mahuli tayo? Muling narinig ang boses ng lalaki. Isang boses na hindi pamilyar. Hindi tayo mahuhuli. Lalabas sa autopsy na atake sa puso. Kinumpirma ko na sa isang doktor. Talaga? Oo, maghintay ka sa Amerika. Ako na ang bahala sa lahat bago ako sumunod. Sige. Pagkatapos noon, tunog na lang ng pagsara ng pinto ang narinig. Halos mabitawan ni Sofia ang camcorder. Anong ibig sabihin nito? Pinakinggan muli ni Sofia ang tape mula sa simula at tiningnan niya ang petsa. Hunyo 11, 2002. 3 araw bago pumanaw ang kanyang ama. Agad na pinuntahan ni Sofia ang kanyang ina. Si Maria ay nakaupo sa sofa at nanonood ng TV. Ma, tingnan mo to. Inabot ni Sofia ang camcorder. Tiningnan ni Maria ang screen at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ano yan? Gamit ni Papa. Pero may nakarecord sa dulo. Pinindot ni Sofia ang play. Mula sa itim na screen, umalingaw-ngaw ang usapan. Ititigil nito ang puso niya. Namutla ang mukha ni Maria. Hindi. Hindi totoo yan. Ma, boses mo to, di ba? Hindi ako yan. Nagkakamali ka, sigaw ni Maria. Umatras si Sofia. Kung ganoon, sino tong lalaking to? Bakit kayo nag-uusap ng ganito? Sofia, makinig ka sa akin. Ire-report ko to sa pulis. Kinuha ni Sofia ang camcorder, pumasok sa kanyang kwarto, at nilock ang pinto. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit kailangan niyang maging matatag. Binuksan ni Sofia ang kanyang laptop at hinanap ang website ng Philippine National Police. Naghanap siya ng paraan kung paano mag-report mula sa ibang bansa. Kinabukasan, sa pamamagitan ng Konsulado ng Pilipinas, nagsumite si Sofia ng formal na reklamo sa Makati City Police Station. Hinihiling ko ang muling pagbubukas ng kaso ng aking amang si Jose Cruz, na pumanaw noong 2002. Nakahanap po ako ng bagong ebidensya. Kasama ng reklamo,
Ipinadala niya ang orihinal na camcorder tape sa pamamagitan ng international courier. Makalipas ang 2 araw, dumating ang reklamo sa homicide section ng Makati City Police. Si Police Captain Angela Dizon, ang team leader, ang sumuri sa mga dokumento. Kaso, noong 2002, 17 taon na ang nakalipas. Kinuha ni Kapitan Dizon ang case file mula sa bodega. Sa pagbukas ng maalikabok na folder, nakita niya ang ulat ni dating Detective Ricardo Reyes. Myocardial infarction. Natural na pagkamatay. Walang ebidensya ng foul play. Nagtaka si Kapitan Dizon. Pero bakit humihiling ng reinvestigation ng anak? Sakto namang dumating ang camcorder tape. Ipinasa ito ni Kapitan Dizon sa NBI Cybercrime Division. Pakisalin ito sa digital file. At pakisuri na rin ang audio. Pagkalipas ng 4 na araw, lumabas ang resulta. Tinipon ni Kapitan Dizon ang kanyang team sa isang conference room. Ipinakita sa screen ang isang audio waveform graph. Pakinggan niyo to, mula sa speaker. Umalingaw-ngaw ang boses mula sa itim na screen. Ititigil nito ang puso niya. Paano kung mahuli tayo? Hindi tayo mahuhuli. Lalabas sa autopsy na atake sa puso. Natahimik ang buong silid. Ipinaliwanag ng isang NBI agent. Ang boses ng babae ay pinaniniwalaang si Maria Santos, asawa ng biktima. Ang boses ng lalaki ay hindi pa nakikilala. Gaano kalinaw ang audio, may background noise, pero malinaw ang usapan. Pwedeng gamitin bilang ebidensya sa korte. Tumango si Kapitan Dizon. Ito ay isang malinaw na pagpaplano ng pagpatay, sabi ng isang miyembro ng team. Pero 18 taon na ang kaso, Kap. Pasok pa ba yan sa prescription period? Hinalungkat ni Kapitan Dizon ang mga batas. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, ang mga heinous crime tulad ng murder na may parusang reclusion perpetua ay walang prescription period o statute of limitations. Ibig sabihin, pwede pa siyang kasuhan? Oo, pwede siyang kasuhan ng murder. Agad na bumuo ng Special Investigation Team si Kapitan Dizon. Ang una nilang ginawa ay alamin ang kinaroroonan ni Maria Santos. Sinuri nila ang records ng Bureau of Immigration. Mula noong 2002, hindi na siya bumalik sa Pilipinas. Nanatili siya sa Los Angeles, USA. Humingi ng tulong si Kapitan Dizon sa Interpol. Maria Santos, Filipino citizen. Ipinanganak noong 1968. Hinihiling ang pag-issue ng Red Notice para sa kasong murder. Ang Red Notice ay isang pandaigdigang alerto para sa pag-aresto. Makalipas ang 1 linggo, tumawag ang Interpol. Aprobado na ang Red Notice. Naipagbigay alam na sa FBI sa Amerika. Muling sinuri ng team ang autopsy report noong 2002. Si Dr. Carlos Jimenez ay retirado na. Isang kasalukuyang NBI forensic pathologist, si Dr. Elena Reyes, ang nagsagawa ng reanalysis. Base sa 2002 report, myocardial infarction ang sanhi ng kamatayan, sabi ni Dr. Reyes. Paano ang toxicology test? Tanong ni Kapitan Dizon. Cyanide, arsenic, at pestisidyo lang ang sinuri. Iyon lang ang kaya ng teknolohiya noon. Paano ngayon? Ngayon, mas marami na tayong kayang i-detect na kemikal, lalo na ang mga gamot na nagdudulot ng atake sa puso. Anong mga gamot iyon? Naglabas ng mga dokumento si Dr. Reyes. Sobrang dosis ng potassium, insulin, o mga gamot sa puso tulad ng digoxin. Ang mga ito ay magmumukhang natural na pagkamatay sa autopsy, pero 18 taon na ang nakalipas. Posible pa bang masuri ulit? Kung may natitira pang mga buto, posible. May mga kemikal na nananatili sa buto at ngipin. Pumunta si Kapitan Dizon sa sementeryo kung saan nakalibing si Jose Cruz. Sa pahintulot ng pamilya, nakakuha sila ng court order para sa exhumation. Kumuha sila ng bone samples at ipinadala sa NBI. Makalipas ang 2 linggo, lumabas ang resulta.
Tumawag si Dr. Reyes kay Kapitan Dizon. Kap, may resulta na. Anong lumabas? May natuklasang kakaibang kemikal sa mga buto. Ano iyon? Succinylcholine. Isang uri ng muscle relaxant na ginagamit sa anesthesia. Isinulat ito ni Kapitan Dizon. Nagdudulot ba iyon ng atake sa puso? Kapag na-overdose, napaparalisa ang mga respiratory muscle na nagiging sanhi ng suffocation o paghinto ng puso. Mukha itong atake sa puso sa autopsy. Bakit hindi ito nakita noong 2002? Hindi kasama sa standard screening ang gamot na iyon noon. At saka, mabilis ma-decompose ang succinylcholine sa katawan kaya mahirap na itong makita ilang araw matapos ang kamatayan. Paano ito nakita ngayon? May naiwang napakaliit na bakas sa bone tissue. Natagpuan lang ito gamit ang pinakabagong high-tech equipment. Napakuyom ng kamao si Kapitan Dizon. Ngayon, may matibay na tayong ebidensya. Sinubukan ng team na i-trace ang mga bumili ng succinylcholine noong 2002, ngunit karamihan sa mga record ay naitapon na. Nag-request sila ng records mula sa mga ospital, ngunit sa ilalim ng data privacy, kailangan ng court order. Nakakuha sila ng warrant at sinuri ang mga pangunahing ospital sa Metro Manila. Ngunit walang record na si Maria Santos ay bumili o niresetahan nito. Malamang sa Amerika niya ito nakuha. Humingi ng tulong si Kapitan Dizon sa FBI. Pakisuri ang anumang records ng pagbili ng gamot ni Maria Santos noong 2002. Mayo, 2020, tumawag ang FBI. Naaresto na namin si Maria Santos. Si Maria ay inaresto sa kanyang bahay sa Los Angeles. Madaling araw nang dumating ang mga pulis na may dalang warrant. Maria Santos, may red notice ka mula sa gobyerno ng Pilipinas para sa kasong murder. Arestado ka! Sumigaw si Maria. Anong sinasabi niyo? Wala akong ginagawang masama! Pinusasan siya at isinakay sa police car. Nagsimula ang proseso ng extradition. Kahit kumuha si Maria ng abogado para labanan ito, ibinasura ng korte ang kanyang apela. Makalipas ang isang buwan, si Maria ay ibinalik sa Pilipinas. Sinalubong siya ni Kapitan Dizon sa NAIA. Maria Santos, inaaresto ka namin sa kasong pagpatay sa iyong asawang si Jose Cruz. Umiling si Maria. Nasa Amerika ako noon. May alibi ako. May ebidensya kami. Narinig mo na ba ang camcorder tape? Namutla ang mukha ni Maria. Dinala siya sa interrogation room ng Makati City Police. Umupo si Kapitan Dizon sa tapat niya. Noong Hunyo 11, 2002, nasa Pilipinas ka ba? Hindi. Nasa Amerika ako, pero wala sa immigration records mo. Bakit naman ako magsisinungaling? Mula 2001, nasa Amerika na ako. Naglabas ng folder si Kapitan Dizon. Kung ganoon, ano ito? Mula sa speaker, umalingaw-ngaw ang audio mula sa camcorder tape. Ititigil nito ang puso niya. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Hindi. Hindi. Ako yan. Anong hindi? May sakit sa puso ang asawa mo, ganoon ba? Oo. Umiinom siya ng gamot. Pero wala sa records niya. Ipinakita ni Kapitan Dizon ang medical records ni Jose. Marso 2002. Check-up. Normal ang puso. Normal ang blood pressure. Normal ang kolesterol. Mali ang check-up na yan. Sinuri rin namin ang records ng ospital. Walang reseta ng gamot sa puso ang asawa mo. Hindi na nakapagsalita si Maria. Nagpatuloy si Kapitan Dizon. May nakitang succinylcholine sa mga buto niya. Alam mo ba kung ano yan? Hindi. Isang anesthetic. Kapag na-overdose, titigil ang puso. Ikaw ang nagpainom nito sa asawa mo, di ba? Hindi. Nasa Amerika ako. Sigaw ni Maria. Itinigil ni Kapitan Dizon ang interogasyon at ipinadala si Maria sa kulungan. Itinuon ng team ang pansin sa pagtukoy sa lalaki sa tape. Sinuri ng NBI Voice Analysis Team ang boses, ngunit walang tumugma sa kanilang database. Malamang, wala siyang criminal record. Naghanap ng ibang paraan si Kapitan Dizon. Inimbestigahan nila ang buhay ni Maria sa Amerika.
Sa tulong ng FBI, nakuha nila ang kanyang phone records at bank transactions. Noong 2002, may isang lalaki siyang madalas kausap. Si James Reyes, isang Filipino-American na tour guide. Humingi ng impormasyon si Kapitan Dizon sa FBI tungkol kay James Reyes. Dumating ang kanyang litrato. Tinawagan ni Kapitan Dizon si Sofia. Kilala mo ba ang taong ito? Ipinadala niya ang litrato. Sumagot si Sofia. Siya po yung laging kasama ni Mama. Tour guide daw po. Nakumbinsi si Kapitan Dizon. Ito ang kasabwat. Kumuha ang FBI ng voice sample mula kay James Reyes sa isang random interview. Ipinadala ito sa Pilipinas. Lumabas ang resulta ng NBI. Tugma sa boses ng lalaki sa camcorder tape. Nag-request ng red notice si Kapitan Dizon para kay James Reyes. Makalipas ang 2 linggo, naaresto rin si James. Nahuli siya ng mga pulis sa Los Angeles International Airport habang paalis ng bansa. Arestado ka para sa kasong murder bilang kasabwat. Makalipas ang 1 buwan, dinala rin si James sa Pilipinas. Hiwalay silang ininteroga ni Kapitan Dizon. Patuloy na nagtanggi si Maria. Wala akong ginawa. Atake sa puso ang ikinamatay ng asawa ko. Ngunit iba si James. Sa interrogation room, pinagpapawisan siya ng husto. Ipinarinig sa kanya ni Kapitan Dizon ang tape. Boses mo to, di ba? Yumuko si James. Kayo ba ni Maria Santos ang pumatay kay Jose Cruz? Sumunod. Sumunod lang po ako sa utos niya. Kaninong utos? Kay Maria po. Nanginginig ang boses ni James. Sabihin mo ang lahat, mula simula hanggang dulo. Pinindot ni Kapitan Dizon ang record button. Huminga ng malalim si James at nagsimulang magsalita. Nakilala ko po si Maria noong 2001. Tour guide po ako sa LA at naging kliyente ko siya. Tapos, naging magkaibigan po kami. Hanggang sa mas lumalim pa ang relasyon namin. Naging magkasintahan kayo, di ba? Opo, pero may asawa siya. Alam ko po, sabi niya, nasa Pilipinas ang asawa niya. Kaya binalak ninyong patayin siya? Si Maria po ang unang nagsabi. Malaki raw ang insurance ng asawa niya. Kung mamatay daw ang asawa niya, magiging masaya kami. At pumayag ka? Tumango si James. May kaibigan po akong nagtatrabaho sa ospital. Sa kanya po ako kumuha ng gamot. Saksi ni Cholin. Paano ninyo ginamit? Noong Hunyo 13, 2002, lihim na lumipad si Maria papuntang Pilipinas. Pero wala sa immigration records niya. Gumamit po siya ng pekeng passport. Kaibigan ko rin po ang gumawa. Hindi maitago ni Kapitan Dizon ang kanyang pagkabigla. Tapos, pumunta si Maria sa bahay ng asawa niya at inihalo ang gamot sa alak. Nang bumagsak ang asawa niya, bumalik agad si Maria sa airport at sumakay sa flight ng madaling araw pabalik ng LA para gumawa ng alibi. Opo, para pag natagpuan ng asawa niya, nasa Amerika na siya. Huminga ng malalim si Kapitan Dizon. Ang krimen na tila perpekto 8 taon na ang nakalipas ay sa wakas nabunyag na, mga kaibigan. Nakita ninyo kung paano inilabas ng isang camcorder tape ang 18 taong katotohanan, ang makabagong teknolohiya ng NBI na nakahanap ng gamot sa mga buto, ang Interpol Red Notice na humuli kina Maria at James at ang nakakagimbal na pag-amin ni James. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Patuloy pa ring nagtatanggi si Maria at ang testimonya lang ni James ay hindi sapat. Sa huling bahagi, ating tutunghayan kung paano binuo ng prosekusyon at pulisya ang huling piraso ng puzzle para maiharap si Maria sa hustisya at kung ano ang naging pinal na hatol ng korte. Matapos ang pag-amin ni James Reyes, muling ipinatawag ni Kapitan Dizon si Maria Santos sa interrogation room. Uminamin na si James sa lahat. Nagbago ang ekspresyon ni Maria, kahit anong sabihin niya, wala akong kinalaman. Sinabi niya na gumamit ka ng pekeng passport para makapasok sa Pilipinas at patayin ang asawa mo. Sinungaling! Nasa Amerika ako. Hinampas ni Maria ang lamesa. Kalmadong inilatag ni Kapitan Dizon
ang mga dokumento. Hinalughog ng FBI ang bahay mo. Narito ang listahan ng mga nakuha. Nakasulat sa listahan ang mga bagay na natagpuan sa bahay ni Maria. Isang resibo mula sa duty-free shop ng NAIA na may petsang Hunyo 2002. Namutla ang mukha ni Maria. Hindi akin yan. Nakalagay dito na binayaran gamit ang credit card mo. Ipinakita ni Kapitan Dizon ang kopya ng resibo. Hunyo 13, 2002, 11:45 p.m. NAEA, Terminal 1 Duty Free. Kinagat ni Maria ang kanyang labi. Nasa LA ako niyan. Sinuri rin namin ang immigration records ng LA. May record na pumasok ka sa LAX noong 8 a.m. ng Hunyo 14. Oh, di ba? Ibig sabihin, wala ako sa Pilipinas. Ang flight mula Maynila papuntang LA ay 12 oras. Kung umalis ka ng gabi ng labang ta. Darating ka ng umaga ng labang tato doon. Hindi na nakapagsalita si Maria. Nagpatuloy si Kapitan Dizon. Nahanap din namin ang peking passport. Nakatago sa isang kahon sa attic ninyo. Inilapag niya sa mesa ang kopya ng passport. Litrato ni Maria, pero iba ang pangalan. Gigi Dizon. Gamit ang passport na ito, umalis ka sa LA noong Hunyo 12, dumating sa Maynila ng 13, at umalis ulit ng madaling araw ng labang tanu. Yumuko si Maria. Sa loob ng 18 taon, inakala mong nakagawa ka ng perpektong krimen, pero isang camcorder tape na natagpuan ng sarili mong anak ang sumira sa lahat. Tinapos ni Kapitan Dizon ang investigasyon at inihanda ang mga papeles para isampa sa piskalya. Maria Santos at James Reyes, inirerekomenda namin na kasuhan ng murder. Ang kaso ay napunta sa Makati City Prosecutor's Office kay Prosecutor Paulo Mendoza. Masusing pinag-aralan ni Prosecutor Mendoza ang kaso. Sapat ang ebidensya, pero kailangan nating patibayin palaban sa testimonya ng kasabwat. Hindi sapat ang pag-amin ni James. Paano kung itanggi lahat ni Maria sa korte? Kailangan natin ng mas matibay na pisikal na ebidensya, sabi niya sa isang pagpupulong. Nag-utos si Prosecutor Mendoza ng karagdagang investigasyon. Hanapin niyo ang CCTV footage ng NAIA noong Hunyo 13, 2002. 25 taon na po ang nakalipas, piskal. Mayroon pa kaya? Subukan ninyo. Baka sakali, ngunit gaya ng inaasahan, nabura na ang mga CCTV record. Ang retention period ay 3 taon lamang. Naghanap ng ibang paraan si Prosecutor Mendoza. Paano ang flight manifest o passenger records? Posible po yan. Nagtatago ang mga airline ng records ng mahigit 10 taon. Humingi ng tulong ang mga investigador sa Philippine Airlines at iba pang international carriers. Makalipas ang 2 linggo, may resulta. May record ng pasaherong nagngangalang Gigi Dizon sa isang flight papuntang LA noong 2 a.m. ng Hunyo 14, 2002. Tumango si Prosecutor Mendoza. Anong seat number? 12A. Kunin ninyo ang listahan ng mga katabing pasahero. Ibinigay ng airline ang listahan. Hanapin ninyo ang mga taong ito at tanungin kung may naaalala sila. Hinanap ng mga investigador ang mga pasahero. 18 taon na ang nakalipas, marami ang hindi na mahanap, ngunit may ilan silang natagpuan. Isa na rito ang pasaherong nakaupo sa 12B. Si Ginoong Estanislao Reyes. Naaalala niyo po ba ang flight ninyo noong madaling araw ng Hunyo 14, 2002? Matagal na yon, iho. Sabi niya, naaalala niyo po ba ang katabi ninyo? Ipinakita ng investigador ang litrato ni Maria. Tinitigan ito ng mabuti ni Ginoong Estanislao. Ay, oo. Siya nga. Naaalala ko siya. Talaga po? Oo. Iyak kasi siya nang iyak sa buong biyahe. Tahimik lang, pero tuloy-tuloy ang luha. Inabutan ko pa nga ng panyo. Salamat po. Puwede po ba kayong tumestigo sa korte? Oo naman.
Agosto 2020, ginanap ang unang pagdinig sa Makati Regional Trial Court. Sa loob ng courtroom, nakaupo sa audience ang anak na si Sofia sa upuan ng mga akusado. Magkatabi sina Maria at James, parehong nakaposas. Binasa ni Prosecutor Mendoza ang sakdal. Ang akusadong si Maria Santos, kasama ang kasabwat na si James Reyes, ay pinatay ang biktimang si Jose Cruz noong Hunyo 13, 2002. Sumagot ang abogado ni Maria. Ang aking kliyente ay nasa Amerika noong panahong iyon at walang kinalaman sa krimen. Sinimulan ng hukom ang paglilitis. Ang unang ebidensya, ang camcorder tape. Umalingaw-ngaw sa buong courtroom ang usapan. Ititigil nito ang puso niya. Hindi tayo mahuhuli. Lalabas sa autopsy na atake sa puso. Nagbulungan ang mga tao. Tinanong ng hukom si Maria, "Iyan ba ay boses ninyo?" Umiling si Maria, "Kahit po kamukha, hindi po iyan ang boses ko." Sumagot si Prosecutor Mendoza, "Ayon sa NBI Voice Analysis, 98% itong tugma sa boses ng akusado." Sumunod ang resulta ng exhumation. May nakitang succinylcholine, isang uri ng anesthetic, sa mga buto ng biktima, sabi ng prosecutor. Sumagot ang abogado ni Maria, "Maaaring nagamit iyan sa isang operation noon." Walang record ng anumang operasyon ang biktima sa buong buhay niya. Mabilis na sagot ni Prosecutor Mendoza. Sunod na tumestigo si James Reyes. "Ano ang relasyon ninyo ni Maria Santos?" "Magkasintahan po kami." "Sino ang nagplano ng krimen?" "Si Maria po." Sinabi niya na patayin ang asawa para makuha ang insurance. Sumigaw si Maria mula sa kanyang upuan. "Sinungaling! Wala akong sinabing ganyan." Pinatahimik siya ng hukom. Nagpatuloy si James sa kanyang testimonya, isinalaysay ang lahat. Ipinakita rin ng prosecution ang text message ni Maria kay James noong Hunyo 12, 2002. "Bukas na ako pupunta. Hintayin mo ako." Huling tumestigo si Ginoong Estanislao Reyes. "Naaalala niyo po ba ang katabi ninyo sa flight?" Itinuro niya si Maria. "Siya po." "Sigurado ako." Iyak siya ng iyak, kaya inabutan ko ng panyo. Yumuko si Maria. Oktubre 2020. Ginanap ang huling pagdinig. Nagbigay ng kanyang closing argument si Prosecutor Mendoza. Sa loob ng 11 taon, inakala ng akusadong si Maria Santos na nakagawa siya ng perpektong krimen. Ginamit niya ang perang pinaghirapan ng kanyang asawa at ang ayo na 8 milyon na insurance para magpakasaya sa Amerika. Inalisan niya ng ama ang kanyang anak at nagpanggap na nagluluksa dahil sa batas na nagsasabing walang prescription period ang murder. Maaari siyang parusahan kahit 25 taon na ang lumipas. Hinihiling namin sa korteng ito na ipataw ang pinakamabigat na parusa. Sumunod ang abogado ni Maria, ngunit halatang wala ng lakas ang kanyang depensa dahil sa dami ng ebidensya. Binigyan ng hukom si Maria ng pagkakataong magsalita. Tumayo siya, may namumuong luha sa mata. Ako po ay..." Hindi niya matapos ang sasabihin. Tumayo si Sofia mula sa audience. "Ma, tama na po. Humingi na po kayo ng tawad kay Papa." Napatingin si Maria sa kanyang anak. "Alam ko na po ang lahat, Ma. Na pinatay niyo si Papa. Na 18 taon kayong nagsinungaling." Napaupo si Maria sa sahig. "Patawarin mo ako." "Patawad." Nobyembre 20, 2020, araw ng hatol. Binasa ng hukom ang desisyon. Napatunayan ng korteng ito nang walang anumang pag-aalinlangan na ang akusadong si Maria Santos, kasama si James Reyes, ay planado at malupit na pinatay si Jose Cruz. Ang motibo ay pera mula sa insurance. Dahil dito, ang korteng ito ay naghahatol kay Maria Santos ng reclusion, perpetua o habambuhay na pagkabilanggo. Si James Reyes ay hinahatulan ng pagkabilanggo ng 20 hanggang 40 taon. Ang gain 150 milyon na nakuha mula sa krimen ay kinukumpiska
at inuutos na ibigay sa mga naulila. Pinalo ng hukom ang kanyang gavel. Napahandusay si Maria sa kanyang kinauupuan. Sa labas ng korte, hinarap ni Sofia ang mga mamamahayag. Ngayon, pagkatapos ng 18 taon, nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng papa ko. Pupuntahan ko ang puntod niya para ibalita ito. Mapapatawad niyo po ba ang inyong ina? Panahon lang po ang makapagsasabi. Sa ngayon, sapat na sa akin na nalinis ang pangalan ng aking ama. Bumalik si Kapitan Dizon sa kanyang opisina at inayos ang case file. Isang 80 lang taong kaso. Sa wakas na lutas, sabi ng kanyang kasama, isang camcorder tape lang ang nagbago sa lahat, sagot ni Kapitan Dizon. Kahit gaano pa katalino ang isang krimen, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Kailangan lang ng tamang panahon. Kinagabihan, dinalaw ni Sofia ang puntod ng kanyang ama. Pa, makakapagpahinga na po kayo. Lumabas na ang katotohanan. Ang 1,550 milyon na nakumpiska mula sa kanyang ina ay ipinagkaloob niya lahat. Itatayo ko po ang Jose Cruz Foundation para tulungan ang mga pamilya ng mga OFW. Ito ang paraan para hindi masayang ang sakripisyo ng aking ama. Ang pagkamatay ni Jose Cruz noong Hunyo 14, 2002 ay isang trahedyang dulot ng kasakiman ng taong pinakamalapit sa kanya. Ngunit dahil sa katapangan ng isang anak at sa tulong ng modernong siyensiya, naibigay ang hustisya na matagal nang ipinagkait. Ang kuwentong ito ay isang paalala na gaano man katagal, ang katotohanan ay laging mananaig.